Tiniyak ng DPWH na hindi maaantala ang mga infrastructure sa bansa kahit na apektado ito ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Katunayan, higit kalahati na raw ang nagagawa sa EDSA Rehabilitation. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Alas 3 pa lang ng madaling araw, ininspeksyon na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nagpapatuloy na rehabilitasyon sa EDSA. Kabilang na rito ang paglalagay ng aspalto sa bahagi ng EDSA Ayala southbound. Target do kasi ng ahensya na mapabilis ang tapos nito para sa Phase 1 ng proyekto mula Orense sa Makati hanggang Ross Boulevard. Yung original na dapat end of June pa para sa mga dadaanan ng mga sasakyan, tingin ko baka Mayo tapos tayo. Kasi mahirap magtrabaho pag umuulan na eh. Pinakita rin ng kalihim ang mas pinalawak na sidewalk. Doble na ang lapad at taas nito mula sa kasalukuyan. Sinakop na kasi niyan ang ilang bahagi ng bike lane. Ang ilan ngang nagbibisikleta, lakas loob na bumabagtas sa EDSA kasabay ang mga motorsiklo sa sakyan. Kahit kasi nasa bike lane, nasasakop naman daw ito madalas ng iba. Bagay na may iwasan oras na matapos ang bagong EDSA sidewalk. Bukod sa nagbibisikleta, pinaka-target ng mas inayos na sidewalk ang mga pedestrian. Ganito ang sitwasyon sa maraming footbridge dito sa kahabaan ng EDSA. Wala na halos espasyo para sa sidewalk kaya ang mga pedestrian kung hindi sisiksik sa gilid, mangipilitan na lamang dumaan sa mismong highway. Sa ngayon, 60% nang nakukumpleto ang Phase 1 ng EDSA Rehab. Pasok pa rin do ito sa inaasahang schedule na matatapos sa Hulyo. Pagtitiyak ng DPWH, kahit apektado sila ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi ro ito dahilan para maantala ang mga infrastructure projects sa bansa. Meron naman tayong mga provision sa mga kontrata na pwede tayong magtaas kung may grabing pagtaas ng materyales. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.